Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Biyernes mga Lodi, no? Grabe, alam nyo ba? Dapat hindi ako mag-update ngayon. Kasi my head is spinning. Grabe, gusto ko lang matulog buong araw. Pero napaka-importante ng news natin ngayon mga idol. Hindi ko matiis na hindi masabi sa inyo to ngayong araw dahil it's urgent, kumbaga. 'Di ba? So, grabe. Nakakatakot yung news natin ngayon at napakatindi ng dapat nating gawin, no? At paghandaan, kumbaga ganun, no? So, ayan, bago tayo mag-start, alam niyo na mga idol, like the video, tadtarin niyo ng like yung ating video mga ids. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday update sa news, sa crypto, sa trending news dito sa X, wag na kayo mag-subscribe. No? So, ayan, grabe. Ang tindi ng news natin ngayon. Siyempre, pasadahan muna natin yung mga news natin, no? Yung mga ibang basic news, no? Yung mga news natin na medyo solid din naman, no? So, ito. Sabi dito ng Cointelegraph, siyempre sa mga Pi natin dyan, Pinatics or pioneers, no? Pi Network's mainnet migration is facing major issue with users reporting KYC failures. Nako, kasama ako dito, mga lods. Kasama ako sa hindi pa nagtatagumpay sa buong KYC. Naiiwan ako sa number 9, mga idol. Kayo ba? 'Di ba? 2FA o yung two-factor authentication natin, problems, and missing balance despite following procedures correctly. So marami nang nagreklamo kasi isipin nyo, Cointelegraph na, no, nabalita na. So marami nang nagrereklamo diyan, no, sa KYC failure, no. Hindi talaga. Ang tagal na nung sa akin kung tutuusin Ano na, ilang taon na? 3 taon na ata yun. Na nasa number 9 yung aking sa KYC ko. 'Di ba? Hindi ako makausad. Kumbaga hindi ako makausad. So, anong masasabi dito ng mga Pi community natin o ng ating mga pioneers diyan? Lalong-lalo na yung mga hindi pa rin nakakalampas, no? O yung may problema pa rin sa two-factor authentication. 'Di ba? At syempre mag-comment din yung mga naaprobahan naman sa KYC, 'di ba? Paano niyo ba nagawa? Ano bang diskarte? Baka naman meron kayong sikreto diyan na ginawa kaya kayo na approve, 'di ba? So ngayon, ito yung sinasabi ng Cointelegraph na parang facing major issue daw yung mga users, no? So ayan ayun yung isa sa mga matinding news natin. Pero yung huli natin news, grabe talaga yun. Ito na muna. Ito bullish naman to sa El Salvador. No, International Airport. Nako, sa airport pa, matindi, no? Now host two kiosk where travelers can instantly exchange Bitcoin for US dollar via QR code. Napakaganda niyan. Goods na goods yan. Kumbaga, less hassle. Scan lang ng QR code. Pwede ka na pwede mo nang i-convert, no? Yung iyong Bitcoin to dollars kung meron ka mang Bitcoin at gusto mo magpapalit ng fiat, 'di ba? Maganda to. Eto rin, matindi rin tong news na to. Imagine, magkakaroon ng trading dito sa X. Di ba? Elon Musk X to launch investment and trading features as part of its push to become all-in-one super application. Mga idol, no? So, ako, sabi ko nga, kaya ako isa sa mga reason, no? Do your own research, hindi ko sinasabing bumili kayo. Isa sa mga reason kaya nag-hold ako ng Dogecoin dahil kay Elon Musk, no? Sabihin na natin hindi siya na promote ngayon or something na wala masyadong balita sa Dogecoin, which is good kung gusto mong bumili ng mura, 'di ba? Kasi kapag na-hype si Doge, tumataas So ngayon medyo mababa kasi Dogecoin, nasa 9 pesos lang ata siya ngayon. So dati kasi nakabili na ako noon ng 6 pesos o alam ko 4 ata o 6 ganun. Basta ganun, nakabili na ako ng Doge sa mga ganung price. Ngayon, nagbodega ako niyan, mga idol, no, ng Dogecoin. Pero hindi ko sinasabi magbodega rin kayo, pag-aralan nyo. Ang sa akin lang, isa sa mga reason kung bakit ako
nagbudega ng o nag-ipon ng Dogecoin is dahil kay Elon Musk. So ngayon, kung magkakaroon ng maglalan siya rito ng trading features o kaya investment sa X, no, para sa kanyang ginagawang super application, gagawin niya kasing super app to, lahat nandito na daw sa X eh. May trading, may selling, may ano, yung mga ganun, parang meron nun sa China eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Lahat nandun na application. So parang ganun ata yung gagawin ni Elon Musk. Imagine may trading dito, no? Paano yung pagkaganon? Paano sa SEC yun? Ano yun eh? Hindi naman siya crypto exchange eh. First time na mangyayari na magkakaroon ng super application na parang social media, parang mga Facebook, di ba? Facebook, Instagram, o Twitter. Kaya lang yung Twitter, biglang nagkaroon siya ng application ng trading. Paano yung law doon? Paano yung batas kaya doon, mga idol? Di ba? Para ka lang yung Facebook nagkaroon ng trading doon, ano namang ipaban mo, pagbawal pa ng SEC na, oy, kailangan naka-register yung Facebook nyo. May ganun ba? Ano sa tingin nyo dito, mga idol? Naku, excited ako dito sa news na to. Aabangan ko yan. At syempre, ang pinaka-exciting dito is ano yung mga coins. Kasi hindi etong X, sa tingin ko hindi magpapasok na mga coins to ng mga sutoy-sutoy na coins lang. Pwede ka siguro, ang automatic dito syempre, siguro Bitcoin, Ethereum, tapos siguro Doge, matic talaga yan, pasok siguro yan. 'Di ba? O kung maglalagay sila ng XRP, maglalagay sila ng mga Cardano, yung mga nasa top 20. No, ayun yung parang pwede. Pero yung maglalagay sila ng mga meme coins, nako mukhang hindi gagawin ni Elon yun. 'Di ba? Kasi magkakaproblema kapag ganoon sa trading. No? Ano kaya, no? Siguro yung mga malalagay na coins dito, magpa-pump, mga idol. Ano ko lang yun, spekulasyon ko lang, na baka mag-pump yung mga malagay na coins dito sa X. Pag nag-live na tong investment and trading features nila. Di ba? So, ang ganda niyan. Kaya tama, importante ito, regulation, no? Kailangan talaga ng law, mga idol, kasi dun masasala yung mga coins na pwede niyang ilagay dito. No? So, ayan. Goods na goods yan. Tapos, sobrang good news na ito sa Switzerland. At sobrang bad trip dito si Trump. Kay Jerome Powell. Kasi, sa Switzerland, mga idol, zero rate na sila dun. Zero rates in Switzerland. What happens when even the strongest poll, sabi the Swiss National Bank just cut rates to zero. Wala na, mga idol, no? Inflation is negative na sa kanila. Growth is soft, the pranks is too strong, sabi. And now even Switzerland, dito naiinis si Trump eh. Parang halos kasi ng mga nasa paligid na bansa nagkakat na ng rates, no? Yung UK nga ata yung sinabi niya, hindi ko alam kung sinabi niya yun. Europe pala. Ito, basahin ko na. Sabi dito, Donald Trump says interest rates should be 2.5 points lower and criticized Jerome Powell for delaying cuts. Galit na si Daddy. Sabi dito, too late na, Jerome. Jerome Powell is costing our countries hundreds of billions of dollars. He is truly one of the dumbest, the dumbest and most destructive people in government. And the Fed board is complicit. Sabi niya, no? Europe has had 10 cuts. Sabi niya, no? Kung bagay Europe nga, nag-cut na ng rates ng 10 beses. We have none. We have had none, sabi niya, no? Sila daw wala. We should be 2.5 points lower and save billions on all of Biden's short-term debt. Sabi, we have low inflation, too late, an American disgrace. So, galit na galit siya kay Jerome Powell, mga idol, no? Wala, parang sa tingin ko, nilalabas lang ni Trump yung sama ng loob niya kay Jerome Powell, pero wala rin siyang magawa. Wala rin siyang magawa. Si Jerome Powell, hindi niya kaya. Parang pala yung Lord of the Ring ba yun? Yung sinabi niya, you have no power here. Ganun yung nangyari. Sinabihan si Trump, you have no power here, Trump. So, walang magawa si Trump kundi magtatalak. Kumbaga sa salitang kanto, nagtatatalak lang siya, mga idol.
So, punta na tayo dito. Sa reason kung bakit ako nag-upload ngayon at hindi na lang natulog. Nag-ano kasi ako mga idol eh. Last lamay nung naglamay. So kaninang madaling araw na ako mga 4:30 na ako nakauwi ng madaling araw. Tapos nagising ako ng alas 6 kasi syempre asikasuhin ko yung mga papasok dito sa pamamahay kong matitinding mga boss. Kaya natapos yung pag-aasikaso ko sa kanila ng alas 12 na ng tanghali. Di ba? So, habang nag-aasikaso ako, nanonood ako ng mga news para kung sakali sana in case. Pero wala na sa isip ko at matutulog na lang ako Kaya lang bigla ako may napanood na malupit. Sorry. Malupit. Grabe, sabi ko kailangan malaman to ng aking mga tagapanood, no? Kailangan nilang malaman to, importante to. So ito yung reason kung bakit ako nag-news ngayon, no? Ito. Sabi dito mga idol, XRP holders, real threat isn't Ethereum, Lightning or Solana. It's Iran cyber attacks. XCIA warns of a major US cyber attack in 30 days. Si Klaus Schwab and the ano bang ibig sabihin nitong EEF? World Economic Forum ba to? Basta yan. Predicted it. Your XRP isn't safe in exchange. Yes. No? Ayun yung sinabi dito ni Edo. So, eto yun. Panoorin natin Panoorin natin mabuti to, mga idol, no? So, June 19 lang to, so kahapon yung interview na to. Sabi dito, basahin ko lang muna yung caption, no? A former CIA hacker is warning that the US could face a massive cyber attack from Iran with the next 30 days. He says, all signs point of a major strike. All signs point to a major strike. Describing Iran cyber capabilities as highly advanced. Nako, meron palang malupit mga idol na kumbaga sobrang advanced pala. Parang ang sinabi kasi dito ni CIA hacker, kung pagdating sa mga military facilities, mga rockets, mga ganyan, hindi mananalo yung Iran sa USA. Kahit ano pang gawin, talagang lugin-lugi, napakalakas ng USA. Pagdating sa mga military power, no? Pero pagdating sa cyber attack, mga idol, napaka-advanced daw ng Iran. So, dun nila tayo kakanain, mga lods, no? So, ito. According to him, the attack could go as far as breaching America's nuclear reactor. Ganun katindi. Mga idol, no? So, pakinggan na natin to. Do you believe right now Iran is in the planning or execution stages of cyber attacks against the United States? Absolutely. I wish this wasn't the truth, but I believe within the next 30 days, you're going to see a massive cyber attack. All of the indications are there. Everyone's ganging up on Iran. You're seeing a lot of tension building, and they cannot compete on the military front. Yun, di ba? They cannot compete on a military power Kumbaga, hindi nila kaya pagdating doon. So, suko sila doon. Di ba? Hands down sila doon, mga idol. Pero pagdating sa cyber attack, malakas sila. On the physical front, with airplanes, weapons, there's no way they can compete with the United States and Israel. But on cyber, they are very, very advanced. Remember, Stuxnet attacked their nuclear reactors. Yes, they were a victim, but when you're a victim of a cyber attack, you also get access to all the code. So they actually have all the code that was used to break into their nuclear reactor. They now took that and they can use that against us to break into our nuclear reactors. Grabe yun. Natatandaan nyo to, yung balita natin nung nakaraan, yung Iran's largest crypto exchange allegedly breached, no? So, akala natin kumbaga kinuha nila yung mga pondo para gamitin nila panglaban. Hindi pala. Mga idol, no? Cyber group yung Predatory Sparrow, reported link to Israel, claims it has successfully hacked Nobitex, Iran's biggest cryptocurrency
exchange. So parang ano to mga idol, no? Kasama sa plano nila to. Ngayon, ano yung nangyari ngayon, mga idol? Ngayon, anong balita? Anong napansin nyo sa news ngayon? Eto mga lods, oh. Nag-uumpisa na mga lods, no? Sabi dito, breaking reports, 16 billion login credentials from Apple, Google, Facebook, Telegram, and more were found exposed in unsecured database, likely harvested via InfoSteller malware. Security experts warn of a new wave of credential stuffing attacks. If you're not using unique passphrase or two-factor authenticator, now's the time to lock it down. Mga idol, yun yung sinabi. O, paano ngayon yan? Nagte-testing na sila, mga lods. No, papakita ko sa inyo yung video ni Charles Schwab, ba ito pangalan nito? Si Klaus Schwab, mga lods. Matagal na to, pero matagal niya na rin tayong binantaan tungkol sa mga cyber attack at kung mangyayari ba yan o hindi. We can soon expect a massive cyber attack. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison. The World Economic Forum, who sponsored tabletop simulations for COVID just weeks before the outbreak, are now doing the same for cyber attacks. Cyber Polygon. I-search nyo to, mga idol, no? I-search nyo to sa YouTube kung gusto nyo magkaroon pa ng mga iba. Kumbaga, lumawak pa yung source o yung kaalaman nyo pagdating sa ganito sa Cyber Polygon. I-research nyo na lang yan, mga idol, no? So, ayun yung aking kaya ang sinasabi ko ngayon, mga lods, ang sinasabi kasi dito ni Edo Parina, mas maganda na kasi sabi niya, your XRP isn't safe in exchanges. Hindi lang XRP, kung magkakaroon ng cyber attack, halos lahat ng coins, lahat ng asset, 'di ba? So, hindi ko kayo tinatakot ang mga lods, no. Nakikita lang natin 'to sa balita. Mas maganda na yung ready tayo. No, hindi yung bigla na lang nagkaroon ng ganyan. Wala tayong ka-idea, wala na. Kumbaga, patay tayo dyan, nahack na lahat. O, anong gagawin natin? Nahack na yung mga exchanges na pinaglalagyan natin. Diba? Kaya, dapat magkaroon tayo ng self-custody sa ating mga asset, no? Tulad nga ng cold wallet, na pwede nating, syempre, pag kinukunik kasi sa internet yun, hanggat di mo kinukunik, hindi nila magagalaw yun o hindi nila makukuha, diba? So, ayun yung aking malupit na news ngayong araw, no? So, hindi ko alam kung maghahabol ako ng news mamayang gabi or bukas na lang ng umaga. Total, wala naman na akong lakad bukas, mga idol, no? So, sana yung video natin na to na-enjoy nyo o nagkaroon kayo ng mga idea kung ano yung gagawin nyo. At syempre, mga idol, kung nagustuhan nyo yun, mag-like kayo sa ating video at mag-subscribe kayo sa ating channel. Check nyo yung mga link dyan sa description, mga lods. Kita-kits tayo, mga idol, sa susunod na video natin. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up, subscribe to What's up, subscribe to Color Steve, subscribe to Jeplo. If you would subscribe to me, it's the link in the description. Again, show them. show pa. Yeah. Huwag na, okay na yun. Fine. No, every okay now. Sige na, talk ka na habang hinahanap ko. Huh? Talk. Okay. So if you want to subscribe to me, again, it's the link in the description. See it? So if you want to subscribe to me, again, it's the link in the description. And I'm still eating. Go na. I'm Batman. Bye.